Sa Alberta, isinagawa ang kauna-unahang Provincial Convention ng Filipino Community Leaders mula rural Alberta para alamin kung ano ang mga pangunahing issue na hinaharap ng komunidad doon. Ang detalye sa report na ito. Kailan tayo magbibigay ng focus on these 7 issues kung hindi ngayon, di ba? Hintayin pa ba natin na this will be out of hand na, di ba? Mangyayaring hindi na natin kaya. Ito ang mensahe ng Alberta Philcan Leaders Association o AFCLA-G10 sa huling araw ng kanilang kauna-unahang provincial convention nitong weekend. This is one way of strengthening yung mga community organizations. Dinaluhan ito ng nasa 300 Pilipino, pati ilang government leaders at community organizations sa probinsya. Layo nitong mas palakasin ang boses ng mga Pilipino mula iba't ibang bahagi ng rural Alberta. We have that mentality, Filipino mentality, na ang hirap pagkaisahin yung mga Pilipino. Pero ang AFCLA G10, hindi naniniwala na ganun kahirap. Sa convention, na lamang 7 ang pangunahing issue na hinaharap ng mga Pilipino sa probinsya. Nangunguna rito ang kalusugan at mental health. Ang daming nag-iyakan dyan sa health and wellness. Ang daming, because, madamdamin talaga kasi these delegates, na-experience nila eh. Tinalakay din ang mga hamong hinaharap ng mga bagong dating na immigrants. These people are the most vulnerable, prone sa abuse or exploitation ngayon na nangyayari sa Canada. May nangyayari na ngayon and I just want this to give an emphasis na bentahan ng Lamia. I talked to several immigration consultants who are present yesterday and they confirmed na pwede na palang bayaran ngayon ang Lamia in the tune of 15,000 to 35,000 per Lamia dollars. May mga nangyayari na dumarating yung mga bagong dating na temporary foreign worker pero wala pala silang bahay. Wala pala silang saan sila titira. May mga kaso rin daw na bagamat kumpleto na ang pamilya sa Alberta, hirap namang matutukan ng mga mahal sa buhay na posibleng sanhi ng pagkawatak-watak ng pamilya. I give you an example sa Stony Plain or Spruce Grove na may nag-commit ng suicide na Pilipina, na young adult dyan dahil binubuli siya, walang time yung parents because they're working too hard, 2-3 jobs. So wala nang outlet yung bata para makipag-usap sa mga parents, di ba? And this issue hindi lang nangyayari sa particular community, lahat. Mahalaga sa AFCLA na itulak ang event na ito bagamat naantala ng ilang buwan. Lalo't pansin nila ang nagiging sentimiento ngayon ng mga Pilipino sa bansa. Actually, marami na rin mga Pilipino na ayaw na rin sa Canada. They are moving to other countries kasi ang cost of living dito sa Canada is too high. Hintayin pa ba naman natin to yung sa mga Filipino community na iwasan na lang natin ang Canada, di ba? Because these issues are still there na nagiging out of hand na sila. Ito ongoing yung workshop dito. Sentro rin ang naging diskusyon sa iba pang paksa gaya ng edukasyon at kung paano mas pabubutihin ang malalaking Filipino events sa susunod na taon. Diyan mahilig yung mga Pilipino, di ba? Kada June, nakakaisa sa mga kaliwat kanan na celebration ng mga Filipino, events na kung minsan na rin nakaka-stress na kasi it should be a synchronized scheduling. Yeah. And we are working for that. Yeah, sa rural community. Ang mga makakalap na impormasyon mula sa event ay muling susuriin ng mga kababayan. Nang mabuong solusyong angkop sa bawat 7 hamon, pinaplano na nila ang susunod na convention sa 2024.